Okay, magandang gabi sa inyong lahat mga idol. Isang pagpupugay sa sambayanang Pilipino, sa mga OFWs na patuloy na nagpupursigi at lumalaban mga idol sa lahat ng hamon na kanilang kinaharap. Isang pagpupugay sa ating mga kasundaluhan sa ating bansang tinubuan na patuloy na naninindigan na paglingkuran ang ating bansang Pilipinas upang manatiling tahimik at ligtas ang ating mga kababayan dyan. But now mga idol, sa ating issue sa West Philippine Sea, umiinit ang akusasyon sa ating former president dahil sa tinatawag na gentleman agreement. Ang gentleman agreement mga idol ay pinalabas ng mga kritiko o itong kritiko sa Duterte side during the previous administration dahil mga idol sa ginagawa ng kampo ng Duterte itong Maisog Rally. And naalala natin na unang diniinan ang kaso ng ating butihing pastor kung saan talagang dinidikdik ng isang senador itong si Risa Hontiveros na halatang halata naman mga idol na gusto niyang magkaroon ng tinatawag na media mileage upang mapag-usapan sa ating mga social media at sa iba pang broadcast entities. And we all know na itong si Risa Hontiveros mga idol ay re-electionista this coming 2025 local election. So dahil dyan mga idol, nagigipit ang Duterte, itong grupo ng Duterte, dahil may pinalabas na nagkaroon daw ng tinatawag na gentleman agreement. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. So dito sa gentleman agreement mga idol na sinakyan naman ni Da Junior, itong si Da Junior walang nagagawang mabuti sa bansang Pilipinas, sinakyan yung tinatawag na gentleman agreements West Philippine Sea upang ma-divert yung problema sa ating bansa at pag-usapan ng mga media at pati yung mga insaymada vloggers na tinatawag ang issue dyan sa West Philippine Sea. So lininaw mga idol ni dating security advisor Hermogenes Esperon. Pakinggan muna natin yung kanyang naging paliwanag mga idol nang siya ay in-interview dyan sa SMNI may kinalaman dito sa West Philippine Sea na sinasabing mayroong pinasok na kasunduan ang ating former President Rodrigo Roa Duterte nang pumunta ito sa bansang China, itong People's Republic of China, at nagkaroon daw umano, ito yung mga akusasyon sa ating former President, mayroon daw na buong gentleman agreement, kaya't ganun na lamang daw porsigido ngayon ang China na harasin ang ating mga Coast Guard na nagkakaroon ng tinatawag na resupply mission doon sa ating barko na nakasadsad dyan sa ating West Philippine Sea, na kung saan kiniklaim ngayon ng China yung tinatawag na parte ng Pilipinas, itong EEC. Pero ayon sa China mga idol, sakop nila ang kiniklaim ng Pilipinas na tinatawag na exclusive economic zone ng ating bansa. So pakinggan natin si former secretary, security advisor Hermogenes Esperon during the previous administration sa kanyang paliwanag mga idol. Sa SMNI ay binigyang linaw ni dating National Security Advisor Hermogenes Esperon ang issue sa agawan ng teritoryo sa South China Sea. Sa kanya, hindi lamang China ang may claim sa mga isla nasa loob na Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Nariyan din kasi ang Vietnam, Taiwan, Malaysia at Brunei. Pero hindi pala ang China kundi Vietnam ang may pinakamaraming isla o bahura na pinosisyonan.
So makikita nyo na hindi lang pala tayo ang nandyan. Nandyan din ang Malaysia na may 5 posisyon. Ang Brunei pa nga ay may 2 doon sa ating iisip. At ayon kay Esperon, hindi gera ang solusyon sa agawaan sa teritoryo kung hindi pag-uusap patay sa mga umiiral na batas. Ang sinasabi naman, kung may territorial claims sa loob ng iisip, ay kailangan pag-usapan yan either through the International Court of Justice or through bilateral talks. Kasi ang UNCLOS ay hindi nag-rule tungkol sa territory o territorial or sovereignty. Agayong mas matindi ang positioning ng Amerika sa Pilipinas sa Marcos Jr. administration, umaasa si Esperon na hindi ito hahantong sa gera. Dahil hindi ito ang pulisiya na pinairan nila sa Duterte administration, kaya hindi lumala ang tensyon sa nakalipas na 6 na taon sa mga pinagagawang teritoryo. Hindi ito simple. Ang akin lang, sana ay huwag magkagulo dyan. Ang akin sana ay lalo nating patibayin ang ating mga pwesto sa siyam na posisyon na tulad ng ginagawa ng Vietnam at ng China. Kung hindi man natin kaya yan, ay maghintay tayo ng konti dahil tayo naman ay kulang pa sa kaukulang military power. Ano lahat? Siya naman kung may kasunduan ba ang Pilipinas at China sa nakalipas na administrasyon na siyang ipinupukulat at ipinipilit ngayon ng ilang mga mambabatas na paimbestigahan. Kasama niyan si former President Duterte. Paliwanag ni Secretary Esperon na status quo ang umiral sa loob ng nagdaang 6 na taon sa pagitan ng China at Pilipinas, meaning walang struktura na itatayo sa anumang isla. Yan mga idol, malinaw na pinaliwanag ng former security advisor ng Duterte administration na walang tinatawag na gentleman agreement na pinasok ang previous administration sa pangunguna ni former President Rodrigo Roa Duterte. Bagkus mga idol, ang kanyang ipinonto ay ang tinatawag na status quo. Ibig sabihin, ang status quo mga idol, kung ano yung mga luma na napagkasunduan, yun na lang. Kung mayroon mang napagkasunduan. Pero sa status quo, kung ano yung kalagayan ng mga isla dyan, walang gagalawin, walang itatayo, at walang makikialam, walang magkiklaim. Yun ang tinatawag na status quo mga idol. Kaya't walang pwedeng sabihin ang Marcos administration na sinasabi niya, I am horrified about the gentleman agreement. Horrified daw si Marcos pero hindi niya alam kung ano yung gentleman agreement na sinasabi niya. Halata mga idol, during the time nung panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte, sinasabi ng mga detractors ni former Vice President Leni Robredo na lutang. Ito anyang si Leni Robredo ay lutang. Ngayon, ito namang ating presidente, sabi ng iilan at mga against sa Marcos, bangag naman. Ngayon mga idol, may lumalabas sa mga marites na itong si Leni Robredo ay magiging membro ng kabinete ni Da Junior. So mas maganda kasi magsasama na yung lutang at yung bangag. Sige lang mga idol. Yun ang lumalabas. Magandang tandem yan. Magsasama yung bangag at lutang sa isang gabinete. So hintayin natin kung ano yung magiging susunod na kabanata. Huwag mong isubo sa balag ng alanganin sapagkat baka ikaw ay buhatin dyan sa Malacanang at itapon sa Pasig River. Yan ang tandaan mo. Binigyan ka ng tiwala ng taong bayan ng isang mandato dahil sa akala nila na yung nasimulan ng previous administration ay ipagpapatuloy mo. Binigyan ka ng tiwala ng taong bayan dahil sa akala ng mga Pilipino na yung apelyidong Marcos na sinasabing magnanakaw at mamamatay tao at maraming pinahirapan during the martial law ay babaguhin mo yung imahin ng pamilyang Marcos. Ngayon, ang ginagawa mo, Da Junior, lalo mong ilinulublob sa putikan ang iyong apelyidong minana sa iyong ama. Asan ang magiging tiwala ng taong bayan kung ngayon pa lang pinapakitang inutil ka bilang isang presidente sa Republika ng Pilipinas.
So magandang gabi mga idol. Isip-isip din pag may time sa ating mga kapwa Pilipino. Sana'y maging nationalism tayo. Paalabin natin yung pag-ibig sa ating bayang tinubuan sapagkat nag-iisa lang po yan. At walang bansang pupuntahan ang mga Pilipino kundi ang nag-iisang Republika ng Pilipinas. Magandang gabi sa inyong lahat mga idol.